Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po medyo matagal-tagal ho akong nawala sa pag-YouTube kasi naging busy sa trabaho tapos nagbakasyon pa, pumunta pa ng US. Pero ngayon medyo nakakalubag na, nakakabalik-balik na kaya mag-YouTube na ulit tayo. So ngayon po ang titingnan nating laro ay yung laban ng isa sa mga estudyante ko. Ayan po si Ivan Traviscu, kung saan sa kanyang international tournament nakakalaban ho siya ng isang Grandmaster. So ito pong laban niya kay Grandmaster Nguyen Duc Hua. Ayan. So ipapakita ko lang, ito pong si Nguyen Duc Hua, actually kasabayan ko ho ito dati, no? Nung active player siya, 2012, 2013, 2014, Vietnam champion po siya. So kung mapapansin nyo dyan sa kanyang playing experience. So Olympiad 2010, 2012, and 2014. So actually ito po, isa to sa mga top GMs ng Vietnam. No? So syempre since champion siya, of course hindi naman kasama dyan si Le Quang Lem. I don't think nasasali pa si Le Quang Lem sa mga Vietnamese championship, pero marami namang hong ibang grandmasters ang Vietnam, and kapag na-champion mo yan 3 times pa back to back, ibig sabihin talagang batak na batak itong kalaban ng ating estudyante dito, ano. So actually ito po, white po si Grandmaster Nguyen Duc Hua at nag-prepare pa kami dito, no. Tingnan po natin yung naging laban nila ng estudyante ko, si Ivan Traviscu. So ito ang unang video natin sa pagbabalik ng bagong taon. Ayan. So punta po tayo sa ating game. Ito po nag-start with C4 and then nag C5. So mapapansin nyo po dito, parang ang gamit nung ni Ivan, no, yung aking estudyante, padya first opening. So pagka G3, Bishop G7, Bishop G2, Knight C6. Siyempre ako po yung main coach, kaya medyo naituro ko rin yung mga opening ko, and ngayon ginamit niya against sa isang Grandmaster. So nag E3, E6, Knight GE2, Knight GE7, and ngayon nag D4. Ayan, so kung ibabalik po natin yan, dalawa kasi ang linya dyan, no? At alam na alam ko ho ito kasi gamit ko ito, mapa puti and mapa itim. So pagka ganito, usually ang ginagawa ko, depende sa rating ng kalaban. Pagka medyo mababa ang rating ng kalaban ko, magna Knight F4. Ayan. Pagka Knight F4 dyan, stopping ko lang yung ideyang D5, tapos siguro magka-castling, tapos ayun na naman yung queenside expansion na idea. So pagka halimbawa mag D6, pwede mag A3, tapos Rook B1, and then B4. Ayan. Kaso ang pinasok dito ni Nguyen Duc Hua, yung isang linya yung D4. Actually, pwede rin ho ito. Kaso, nagiging problema kasi parang symmetrical ang kalalabasan na posisyon. No? So, kumain, Knight D4, Knight takes D4, and then pagka ED4, nag D5. Ayan. So, pagka D5 dyan, CD5, Knight takes D5. Ito po lahat almost forcing na ito. Kasi hindi mo naman pwedeng hindi na lang kainin itong D5, no? Pagka nag-castling ka dyan, halimbawa, magka-castling, baka matiran ka ng isolated pawn, tapos yan ng maging target pa yan sa later on in the game, no? Kaya ang ginawa dito, nag-Knight D5, kain, and then pagka-castling. Ayan, so talagang symmetrical ang posisyon, wala pong mga knight. So nag-queen B3 dito si Grandmaster Nguyen Duc Hua. Actually, ang pangontra dito is Bishop E6 lang. Ayan, depensa mo lang ito. Kapag kinapture itong B7, kakain ka dito sa D4, tapos usually nagkakaroon ng counterplay yung black dito. Pero anybody's game pa yan. Equal position makikita natin sa ating engine evaluation. Kaso ang ginawa nung estudyante ko, mautak din, no? Medyo kakaiba. Nag Queen B6. So sinabayan, pinakain itong dalawang pawn. Talagang kinopya yung tira nung Grandmaster. So pagka Bishop E3, Bishop E6,
symmetrical ang posisyon. And take note, bakit hindi kumakain dito? Kasi pag kumain ka dyan, kain, ma-open file yung rook, tapos minsan may mga ideas pang maganda with rook a4, kakapturein itong d4 na pawn. Ayan, so, kaya hindi po kinakain talaga yan usually. So, nag-rook fc1, dito pwedeng nga rook fc8 din para hanggang dulo na magkopyahan, mauuwi sa tablay laro. Actually, may mga games pa ng Super GMs sa ganitong posisyon. Pero ang ginawa na is ng bishop takes d4. So, kumain dito, kumapture, queen takes d4, and then nag-rook d1. And apparently, mainline pa rin ho ito. Marami pa rin games base sa aking database. So, meron pang laro si Giri versus Gelfand way back in 2012. Ang ginawa din is queen c4. So, actually, ito palang sinusundan nila laban ng dalawang Super GM. Giri, Gelfand, kumain. And then dito, ayan, so medyo na iba na ng konti kasi si Gelfand kumain dito eh. So, bishop takes d5, rook takes d5, and then pagka queen takes b3, a b3, makikita natin yung posisyon talagang symmetrical tapos medyo ubos na yung mga pawns. And actually baka lamang pa nga ng konti yung yung black dito kasi may double pawn sa queen side. So nag b6, rook d7, a5, rook a d1. Ayan, so rook a b8. So actually ito pong si Ivan, since ako nga po ang nagturo, isa rin sa mga forte niya is yung endgame. Kaya medyo komportable siya kapag ganito yung mga endgames, yung mga rook na lang ang natitira, yan ng mga gusto niyang laruin. Ayun, so b4, rook fe8, so open file lang muna. And ngayon, pagka kumain dito, kain, so mau-open lang yung rook. Kaya ang ginawa is rook 1 d4, king f8, and then pa king f1, rook e6. Ayan, so usually dito po, pag naglalaro dalawang super grandmasters o kaya kahit dalawang grandmaster lang, mabilis na nauuwi sa tabla yung posisyon. Kaso, syempre, pagka grandmaster ka, ang kalaban mo, 13 years old, batang-bata pa lang, pipilitin mo hanggang dulo. Kaya makikita natin dito, yung white po nagpipilit. So, rook f4, rook e7, depensa lang, rook d6, and ngayon, nag-ab4, rook takes b4, rook e b7. Ayan. So, king e2, king at the center, talaga nagpipilit dito yung puti, no? So, king e7, rook bd4, rook c8, and then king c2. King d2. So, rook c5, rook d3, rook f5, f4, and then rook b5. Ayan. Parang dito, lumalamang na nga ng konti yung black, oh. Kung titignan nyo po yung engine evaluation, lumalamang na yung black. Kasi kahit magpilit po ang white dito, hindi naman siya nakakasiguro na mananalo siya. Kasi minsan, kung ma-counter attack din yung itim, pagka ikaw, na-counter attack yung mga pawns mo rin, may chance pa rin manalo yung black. Ayan, so king c2, rook c7 check, king b1, and then h5. Ayan, so ma-atake sa king side, rook 6d4, rook bc5, and then pagka-check, umatras lang muna with king f8, h3, king g7, king a2, and then rook 7 c6. So talaga mahabang laro ho ito. King b3. Ayan, makikita natin yung white. Since nagpipilit nga ho siya mula yung king sa king side, nandito na ngayon sa b3 ang gusto niyang gawin. Atakihin yung b6 pawn. Pero syempre, kung ikaw naman ang black, kailangan mo palagi ng counterplay. Kailangan gumawa ka rin ng panggugulo, atakihin mo yung king side. So, nag-rook c2, king a3, rook h2, h4, king f6. Ayan, so gagawa ng counterplay dito sa king side ng black. Rook d7, rook g2, b3, king g7, king b4, rook gc2, rook ed3, king f6. Ayan, no, pilitan ang nangyayari sa laban. Rook b7, and then pagka rook e6,
Rook D7, King F5, capture, and then King G4. Actually, dito sa posisyon na to, parang lumalamang na ho yung black. Kasi pagka ito nakain, ang next na ho niyang kakainin to, tas kakainin to. So, parang ito yung ano niyan parang base nung pawn. Pag nakain yan, babaksak na ho lahat. So, kailangan mag-ingat dito yung puti. So, nag-Rook G7, Rook F6, F5, King takes F5, Rook BD7, and then pagka King G4, nag-Rook D5. Ayan. So, dito dapat mag-ingat na yung puti kasi pag ito nga ho nakain, ang kasunod niyan, kakainin sa H4. So, actually dito, medyo slight advantage na yung black at ang tama hong tira is Rook C5. Ayan. Ito ang dapat ititira dyan. Medyo kakabahan na yung grandmaster na kalaban ni Ivan. Kasi, halimbawa, kainin mo yan, no? Kain. Dalawa kasi ang mapipitas dito sa king side. Ayan. Kaya lamang yung itim. Dalawa ang pass pawn niya. Kumpara sa white, isa lang ang pass pawn. Yan ho yung siguro isa sa mga makikita natin kulang pa sa international experience. Malapit na ho kasi lumalaban na sa mga grandmasters. Pero pagka yung GM kakapilit, no, itong si Dukwat pilit ng pilit, yung king nilagay na dito sa queen side, magkakaroon talaga palagi yan ng tinatawag dyan chances yung kalaban. Parang nga si si Pacquiao versus Marquez. No, si Pacquiao sugod ng sugod, biglang na counter punch, may ganun din ho sa chess. No? Pagka pilit ng kalaban, pag ito nakita itong Rook C5, medyo kakabahan na yung si GM Nguyen Du Qua dito kasi under pressure na itong dalawang pawn. So halimbawa, umatras dyan with Rook D3, ang idea is Rook F5, tapos atakihin dito, babaksak yung dalawang pawn. Talagang parang lalamang na ho yung black sa posisyon na to. Kaso medyo kulang pa sa experience. Siguro nakita yung kain, and then pagka Rook H5, Rook C5, mauuwi sa equal na endgame. So pag kumain dito, kain, of course, meron ding pass pawn yung black. Kaya ang ginawa is nag-Rook G5, makita na, nagpipilit pa rin yung GM, kumain, kain, and then pagka Rook E6, King C4, King F4, King D5, and then check. Ayan, nagkaroon na ng tig-isang passed pawn, kaya eventually nauwi sa tabla. So actually, ito po yung second game ni Ivan sa tournament na ito against a Grandmaster. Yung first game against a Grandmaster din, nakatabla rin siya. So ito po kasi parang mas maganda, merong chances manalo kung makikita yung tamang moves. Hindi lang nakita medyo may pakaba na sana doon sa GM na kalaban. Kaya very important yung mindset talaga sa chess na kahit grandmaster ang kalaban mo, nagkakamali din ho yan. At pagka nagkamali sila, kailangan ready ka to take advantage. Pero syempre, bata pa naman ho itong si Ivan, 13 years old, nakikipagsabayan na sa mga international grandmasters. Ito po, 3 times Vietnamese champion, nakatabla siya. Muntik pa makalamang, no? Kung mahanap sana yung tamang tira. Ayan, so yan po ang ating first video for the year. Hopefully, na-enjoy nyo po ito. And sana, in the next few days, maka-video at asikasuhin ko yan kahit medyo dumadami kasi yung estudyante ko, nagiging busy na rin si IM Gem. And so hopefully na-enjoy nyo po ito. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Gem Garcia. See you again next video.